Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat Province. Kung kayo ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and mag-subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng pag-upload ng mga short videos, pagpapasurvey, o di kaya ay pagkakandak ng live streaming para po sa ating virtual communications and at the same time, discussions. So, noong mga nakaraang araw, tinalakay po natin itong pinapakalat ng mga Duterte Rehad supporters na si Rodrigo Duterte po ay nawala ng malay. Instead na maawa ang mga Pilipino kay Rodrigo Roa Duterte, majority of the Filipino people nagsasabi na sana namatay na lang ng tuluyan, no? Sana hindi na makabangon, sana hindi na mamulat ang kanyang mga mata. Ang dami po, no? Ang dami pong may mga gusto na mamatay na lang bigla si Rodrigo Roa Duterte. Pero mas marami pa rin talaga ang mga nagsasabi na kapag namatay daw si Rodrigo Duterte, walang hustisya. So, hindi po tutol ang International Criminal Court Assistant Council na walang iba kundi ang mortal enemy ng mga Duterte Rehad supporters na si Attorney Cristina Conte, na itong si Rodrigo Duterte ay mabigyan ng atensyong medikal, no? Para nang sa ganun ay makakadalo po siya sa mga hearing, no? At the same time, kailangan niya yan no? Pero naniniwala naman ako na ang ICC hindi pinabayaan ang kalusugan ni Rodrigo Roa Duterte. OA lang talaga ang mga Duterte Rehad supporters. Sobrang OA lang talaga. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nila para po makakuha ng atensyon ng awa sa mga Pilipino. Di ba nakakahiya? Para lang na mapansin, kailangan pang magpa-himatay-himatay. Kailangan pang gagawa ng mga fake news or whatsoever. Kung halimbawa nawala ng malay, di pagamot. Naniniwala naman ang karamihan na yung International Criminal Court, may mga doktor naman yan. Hindi naman po pagkatiwala ng mga doktor yan ng ICC sa kung sino-sino lang, dahil kung ano pong mangyari sa kanilang detainee, sila po yung maalagay sa alanganin, not only local, what we call this scrutiny, but international scrutiny ang aabutin po ng International Criminal Court. No? So, ang pinapaliwanag kasi ng mga Duterte Rehad supporters, kawawa na si Tatay Digong, sana makabalik na siya ng Pilipinas, sana payagan na siya na pansamantalang makalaya habang hinihintay po niya ang confirmation of charges. Paano naman kasi, no, gumagawa din ng mga eksena at ng mga fake news at ng mga kasinungalingan itong kampo ng mga Duterte hanggang sa umabot. Paano po maniwala sa interview po kay Zimmerman Duterte, yung unang asawa ni Rodrigo Roa Duterte, actually nga parang halos hindi pa nga matanggap ni Roque yung sinabi po ni Elizabeth Zimmerman na walang problema ang kalusugan ni Rodrigo Roa Duterte. Tapos bigla lang po may balita na hinimatay or whatsoever, na wala ng malay. Alam mo, sabi pa nga ng iba, na himatay daw si Rodrigo Roa Duterte dahil nakulang daw sa Jackol. Oo, yun yung mga memes, yun yung mga binabalita, yun yung mga sinasabi po ng ating mga kababayan na galit dito kay Rodrigo Roa Duterte. Sana nga daw po natuluyan na. But in human considerations, mayroong mga nagsasabi na what they call this, wag naman ganon. May nagsasabi nga tama, sana matuluyan na daw. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga kamunting tinig, na sinabi mismo talaga ng kinaiinggitan or kinaiinisan. Galit na galit ang kampo ng mga Duterte dito kay Assistant Counsel ng International Criminal Court na si Attorney Cristina Conte na mabigyan ng atensyon dapat medikal si dating Pangulo at Panggulo na ngayon na si Rodrigo Duterte kung kinakailangan. Pwede naman siyang ilabas sa kanyang detention cell. Suportado naman po yan ng International Criminal Court Assistant to the Council na si Cristina Fonte. So kaya nga sabi ko, instead na magmukmok at magmurmur yung pamilya, ipagamot po ninyo para nang sa ganun lalo pang madugtungan ang buhay ni Rodrigo Roa Duterte. Mamaya aawayin nyo na naman ako. No? Kasi po, sinabi po yon
ni Attorney Cristina Conte na hindi po siya tutol. Kung desisyon ng International Criminal Court na ilabas si Rodrigo Duterte sa detention cell, sila man din po yun ang magagwardya. Hindi naman po aalis ng ano yan na wala pong observer from the ICC to secure the safety. Huwag kayong mag-alala. Hindi po hinahabol ang buhay ni Rodrigo Duterte ng gobyerno na ito. Kung ano man ang kinakaharap na dagok ng Rodrigo Duterte, problema na yon. Labas na po ang Pilipinas dyan. Yan po ang palagi kong sinasabi. No? So mailalim daw si Rodrigo Duterte sa laboratory. No? Siyempre, nung natagpuan nila na walang malay, itong si Rodrigo Roa Duterte, so pinalab test ka agad-agad. Natural man yan. That's an initial, no? Initial moves ng mga medical practitioner. The rest will follow. So, kung apektado yung supporter, mas apektado yung biktima ng krimen. Kasi sinabi po ni Attorney Cristina Conte na kung mamatay si Rodrigo Duterte agad-agad, wala ang kasong ito at walang hustisya para po sa mga biktima, para po sa kapamilya ng mga biktima. Kaya kung maaari, ang pinagdadasal ng biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte na nagreklamo, hindi po ang kamatayan ni Digong. Kahit may mga Pilipino pa na nagsasabi na sana mamatay na yung matanda na yan, total, wala naman yung kwenta. No? Pero, sa totoo lang, sa pamilya ng mga biktima, whether you like it or whether you like it very much, pag mamatay agad-agad si Digong, wala nang kaso, wala nang mananagot. So, wala pong hustisya. Kaya, as much as they can, ICC, really attend, no, the medical needs of Rodrigo Roa Duterte. Kung sa pamilya ni Digong, instead na mang-away kayo ng gobyerno ng Pilipinas, galingan ninyo ang appeal ninyo na pwedeng ipalabas si Rodrigo Duterte pansamantala sa kanyang detention cell sa ICC para po masuri ng mga doktor. Correct? Kaya wag kayong mag-alala na kagustuhan ng gobyerno kung ano po nangyari kay Rodrigo Duterte. Kung nanghina siya, bilhan nyo ng vitamins, ipatherapy ninyo. Mag-request kayo dyan, pa-special man kayo. Pero tandaan po ninyo mga kamunting tinig, ang mga biktima, ang kahuli-hulihang tao na magsasabing pabayaan nyo si Rodrigo Duterte. Kasi kailangan po namin siyang buhay para magsimula po ang trial. Actually, ang ginagamit nga ng kampo ng mga Duterte, selective memory or mayroon tinatawag na cognitive impairment. So may problema na daw po si Rodrigo Duterte sa pag-iisip hindi baliw pero naapektuhan na daw po ang kanyang mga memory. So nagkaka-memory loss, hindi niya na maalala ang detalye ng kanyang kaso o ano po yung nangyayari sa kanyang administration. So yun ang pinapalabas ng Duterte Council. Ang problema until now, hindi po nabibigyan ng punto ang gusto nilang ma-achieve. Sila mon kasi ang nanggugulo ng proseso. Yun talaga ay klarong-klaro. Katulad lang yan, gusto po nila lumabas sa pamamagitan ng interim release. Paano po palabasin si Rodrigo? Ang statement mismo ni Sara Duterte against si ICC ay ginamit para po pagtimbangin ang lahat, bibigyan ba nila o hindi ng pansamantalang kalayaan. Wala pong ka-remorse sa mga Duterte, mayabang. Ang iba pa, insultador. No? Yan po yung tatak mga maka-Duterte, lalong-lalo na yung mga Duterte. Pero good thing, ito, for your human consideration, walang problema po. Total, nahimatay naman yan, na wala namang malay, ipalaboratory nyo, magpa-second opinion kayo, with the guidance at the same time, protection, no, na hindi po mapapaano yan si Rodrigo Roa Duterte. Kasi pag namatayan bigla, walang hustisya. Kawawa yung mga biktima. Number 1 talaga na magiging apektado dyan ay yung mga pamilya na iniwanan ng namayapa dahil sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? So kung apektado yung supporters, apektado din yung mga biktima ng krimen. No, na kapag namatay itong si Rodrigo Roa Duterte, mga kamunting tinig, wala nang kakasuhan. Wala na yung kaso.
Okay? Wala na rin hustisya. Aba, maiwan na lang dyan siguro si Bato at saka si Bungo and the rest being mentioned doon po sa mga iba't ibang platform or press release ng International Criminal Court. Pero ito pang maliwanag, hindi daw po tutol ang Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte sa anumang balakin ng International Criminal Court kaugnay po dyan sa health attention ni Rodrigo Roa Duterte. Para lang po mabigyan ng atensyon, okay, and at the same time, medical. Itong si Rodrigo Roa Duterte, kung talagang kakailanganing itong ilabas ng kanyang detention cell, wala din pong problema sa Assistant Counsel to the International Criminal Court. So mga kamunting tinig, klarong-klaro na sa kampo ng mga Duterte, hindi po malinaw ang nagsisilabasan. Actually, sabi nga nila, makakalabas na daw po si Rodrigo Roa Duterte, susunduin na daw po siya. Iyan ang pinapakalat ngayon, but in reality, wala pong ganon na mga arrangement or whatsoever. Okay? Ang inabangan po ng taong bayan, ito po yung susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee before nila i-terminate or i-suspend just to give way the investigation of what we call this Independent Commission for Infrastructure. So okay, maraming salamat. Did you understand? Uulitin ko sa inyo mga kamunting tinig na kapag namatay si Duterte, wala pong hustisya. Kawawa po ang mga biktima nitong mga naulila, no? Nitong war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Maliwanag, hindi po sila tutol. Malaya po silang gawin kung anong gusto nilang gawin as per advice of the ICC. Nasa kamay na po ng ICC ang desisyon kung siya po ay palabasin o hindi para po magkaroon ng tinatawag na medical attention or atensyong medical. Okay? Dahil siya po ay nagsilbing Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kaya daw kung kailanganing itong ilabas ng kanyang detention center or detention cell, wala pong problema ang Assistant Counsel to the ICC na si Miss Cristina or Attorney Christine, what we call this, Conte. Cristina Conte. So, ginawa niya po ang pahayag na yan ngayong araw lang po, September 29, 2025. So, hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para ma-update kayo at man-notify kayo kahit na anumang activity ang gagawin natin sa ating munting tinig channel. Adios!